Hello! So natuloy na nga ang aming long time plan na mag-visit sa mga lolo at lola namin sa San Mateo, Rizal. Actually, last year pa nga namin ito balak, pero nagka-conflict lang kaya hindi natuloy. Year 2008 pa yata yung last visit ko sa kanila at halos di ko na talaga matandaan yung landmark. Nagkandawala-wala pa nga kami dahil di ko talaga maalala yung exact address ng mga lolo at lola. Kaya naman nagpaikot-ikot talaga yung taxi na nasakyan namin. Buti na lang na-rescue kami ng pinsan ko kasi tumawag siya sa akin. Sobrang happy lang dahil nakita namin ulit sila after how many years. This time kasama ko pa si Mother at si Gab. Nung medyo kalakasan pa kasi nila, sila mismo yung dumadalaw sa amin sa Bicol. Ngayon kasi hindi na daw nila kayang magbiyahe. Pareho na kasi silang merong mga maintenance na gamot. Gulat pa nga ako nung nagyaya siya sa amin na puntan daw namin yung lote niya at sumakay kami ng kanyang kotse. Kahit paano pala, nakakapag-drive pa rin siya pero hindi yung talagang malalayo. Pero sobrang nag-alala talaga ako dyan kasi hiningal siya dyan ang todo. Medyo natakot pa nga ako nun kasi akala ko talagang hihimatayin siya. Ang alam ko kasi nag-o-oxygen na rin siya. So, ayan pala yung bakanting lote na sinasabi ng lolo ko. Akala ko typical na madam mo and talagang literal na bakante. Yun pala gated naman siya at halatang alagang-alaga niya naman. At sa loob nga may kubo and may mga aquarium na bakante. So, kung nakita nyo, yung isa is bitbit ng pamangkin ko. Ang kaso, naiwan niya naman. Di ba ang malas? Char. Di na nga kami masyadong nagtagal doon sa labas. Umuwi rin agad kami dahil hinihingal na talaga ang lolo. At pagdating nga namin dito sa bahay, naabutan pa namin na magkakwentuhan ang dalawang lola. Napansin ko nga na paulit-ulit lang yung sinasabi ng lola at paulit-ulit din siya ng tanong. Parang ngang may Alzheimer siya. Well, di na rin nakakapagtaka yun dahil medyo may kaedara na talaga sila. Isang araw at isang gabi nga lang kami roon at umalis din kami kinabukasan dahil sobrang limited lang yung bakasyon. May pasok pa kasi si Gab. Namasyal na rin kami dito sa Mall of Asia pagkagaling ng San Mateo at dito na rin kami kumain bago pumuntang Pasay Rotonda para iwanan yung mga gamit namin dahil nakabook pa nga ako ng ticket for Manila Ocean Park. Actually, second time ko na ito mag-Ocean Park and it was in 2017 pa yata. So medyo na-miss ko na rin ito. Pinaka-importante lang kasi yung ma-experience ito ni Gab. Ayaw na nga sana sumama ni Mother, kaso lang napilitan dahil sayang yung ticket. Pagdating nga ng Manila Ocean Park, medyo napansin ko lang na nabawasan pala ng attraction dito dahil nawala yung EXL toy collection na sobrang pinanghinayangan ko talaga dahil yun pa naman yung pinakagusto kong makita ni Gab dahil sa mga life-size robots and superheroes. Paniguradong best experience na naman sana to sa kanya. So, hindi naman sa in-spoil ko itong si Gab pero gusto ko talagang maranasan niya yung mga ganitong bagay para paglaki niya happy memories lang and hindi ba minsan lang maging bata, so deserve nilang ma-enjoy ang pagiging bata, whether in a simple or extravagant way. Una nga naming pinuntahan yung Oceanarium na nasa ground floor lang. Sobrang blockbuster at ang daming tao dahil nataon na long weekend. Pero may tip ako guys, kung gusto nyong makamura sa ticket at makasave ng time and effort sa pila, mag-book na kayo online. Gusto nyo bang malaman kung saan ako nag-book? Well, sa comment section ko na sasagutin. Dito pa lang sa Oceanarium, enjoy na yung dalawa. At sobrang na-amaze nga si Mother dahil sa mga isdang naglalakihan. Kahit second time ko na ito dito, sobrang saya ko na makitang nag-i-enjoy silang dalawa. Actually, ito talaga yung pinaka-treat ko kay Gab at late reward na rin dahil ginagalingan niya talaga sa school. At syempre, para kay Lola na lagi na lang nakababad sa gawaing bahay, ito talaga yung reward niya. Kulang pa nga ito kumpara sa mga sakripisyo niya na simula nung kami ay maliliit pa at sa walang katapusang pag-aaruga sa kanyang mga apo. Sobrang saya lang na makitang enjoy na enjoy si Mother at si Gab at relax na relax. Kahit ganito kasimpleng treat ay naparanas ko kay Mother yung mga bagay na di niya nararanasan simula pagkabata. Lagi ko nga tinatanong si Mother kung ano pa yung mga bagay na gusto niyang gawin noon na di niya nagawa dahil baka this time maisama na sa bucket list. Malay natin matupad. Tamang-tama malapit na ang Pasko, mai-wish nga kay Santa. O Santa ha, baka naman. Diba, childhood experiences are the best. This time, gusto ko talagang ito yung ma-experience si Gab at ito yung hindi mabubura sa kanyang alaala. Yes, aminin natin na the best talaga yung childhood experiences natin. Maybe it's not one size fits all, pero as for me, kahit may mga pangit din naman na childhood memories ako, pero mas mahalaga talaga yung masasayang alaala. So, to the parents, please make every moment a happy experience for our children. Para sa akin, mas mahalaga yung time kasi it's priceless. 8 attractions nga pala yung nasa booking list at 650 pesos each ticket. Sobrang mura na yun guys.
compare sa on-site and same-day ticket buying. Kaya kung gusto nyong makasave, better to book online para less hassle. Past 1 o'clock na nga yata kami nakapasok dito sa Manila Ocean Park kaya medyo binilisan lang namin sa bawat attraction. Yung creepy crawlies nga din na namin pinasok dahil sumasakit na raw ang paa ni Mother dahil sa pagod. Heto nga at pakyat na naman kami sa hagdan kaya yung pagod ni Mother dyan halatang halata na. No choice naman kasi dahil party ito ng aming gala for today. Buti talaga itong sigap at super enjoy. Actually, sa mga oras na yan, pagod na rin ako at gutom at gusto ko na talagang magpahinga kaso dadalawa pa lang yung napasyalan namin. Pero syempre kinaya naman at the end. At eto nga, papunta na naman kami sa isa pang attraction. Puro lakad lang talaga kami dyan dahil halos magkakalapit lang naman yung attractions. Kaso yung iba talaga, super layo. Kaya alay lakad to the max. At heto na nga kami sa susunod na attractions, ang Antarctica, at excited mapanood yung mga penguins. Kaso di ko na nakuha ng video dahil medyo malabo yung glass dahil nagsusumiming yung ibang penguins habang yung iba naman pinapakain. Sayang talaga. So pagkatapos nga namin dito sa penguins, lumipat kaagad kami dito sa Christmas Village. And last time, di ko talaga to napuntahan. Feel na nga rito ang Pasko, guys. At ayan nga si Mother, sa sobrang pagod na paupo na lang sa gilid. Anyways, yung last na attraction na pupuntahan namin ay talaga namang ma-enjoy niya na yung pahinga kasi nakaupo na lang yun. Si Gabi naman, super energized. Ayan nga, nagpapapicture pa sa mga toys. Sayang talaga di niya nakita yung Yexel toy collection. Mas ma-enjoy niya talaga yun. Keep it softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company. Sa exitway, may nadaanan kaming toy store. Perfect pang souvenir ang mga ito, guys. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. May mga tag 50 pesos din dito, guys, gaya nitong Gecko, Sticky Gecko, and itong Centipede. Gusto ko sanang bilhan yung mga pamangkin ko, kaso parang instead na matuwa yun, baka matakot pa. At ang kasunod nga pala nitong toy store ay yung Jellies. Ito na halos yung second to the last na attractions na napuntahan namin. Medyo na-enjoy naman yung dalawa, kaso nadiliman, so agad din kaming lumabas dyan. Paglabas nga namin doon, guys, meron ulit ditong toy store. Mas marami dito at mas maraming pagpipilian. May mga tag 60 pesos, 50 pesos, and above. Don't worry, I get it. I meant what I said when I said. At eto nga si Mother caught in the act na naglalaro dyan. At mukhang enjoy na enjoy siya, ha. Sabi nga sa akin, bilhin ko daw para kay Krisha May. Uy, si Mother, parang gusto naman maglaro niyan. Aba, pero in fairness, 60 pesos lang yun, guys. Super affordable. Like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still. For the last attraction na pinuntahan namin, ang All-Star Bird Show and Sea Lion Show. At eto nga si Gabi, di mapigilan ang excitement. Eto talaga, guys, yung pinaka-moment niya. 3 PM ang start ng show, kaya around 2 PM nagpapasok na. Pagdating nga namin sa loob, puno na halos yung isang area ng arena at halos hindi na kami matirhan ng upuan doon sa may gitnang parte. Mas okay kasi doon sa gitna dahil mas kita. Napanood ko na to dati, lalo na yung bird show. Pero yung Sea Lion, hindi pa. Kaya naman super abangers ako dyan. At nung nag-start na nga ang Sea Lion show, sobrang nag-ingay yung mga tao. Rocky Labs! Check this out! Tourist rock band labors. Now let's go over the East and let's start with Vincent, Daman San Juan. Sea lions can generally cruise at around 11 miles per hour using their own movements of their back levers. While their back levers are slashed off behind their bodies, functioning as rudder for steering. And that is the normal speed, nice and easy. Thank you so much, Vincent and Raymond John. But when chasing their break or skipping from the horse, being the first that
Keep on going. Masarap ko ng buhat. Ito ang kanyang parang kasi sa best part. Sayan. Arriba. Let's go, Papi Male. Sayan, let's go. Viva. Para sa salamat and let us ask for the bilang number, please. So you. On our fourth and last day dito sa Manila, tumambay naman kami dito sa Mall of Asia para magpalipas oras. 5 o'clock in the afternoon pa kasi yung biyahe namin pauwi ng Bicol. At dito na nga kami nag-almusal at nag-lunch. Nag-ikot-ikot din kami sa buong mall at hinanap namin yung ice skating. Ang tagal nga namin bago nahanap, kaso may admission na pala, shucks. Manonood lang ho kami at di marunong mag-ice skating, kaya lumipat na lang kami ng ibang area. At dahil nga napadpad kami dito sa may toy section, ayan na naman si Gabi, ang likot na naman ng kamay. May nadaanan nga kami dito nagpo-photoshoot. 50th anniversary pala ng Hello Kitty, kaya naman may pa-pictorial sila. At talagang di na nagpaawat si Gabi, pumasok din siya para makiosyoso. Nakakatuwa nga naman itong super laking cake. Tingnan nyo naman, mas malaki pa sa mga tao. At bandang 3:00 nga ng hapon, nag-asikaso na kami para bumiyahe papuntang bus terminal. So ayan lang muna for today's video guys. Thank you for watching. Bye!